Yan po yung topic natin. 2 Corinthians chapter 6 po. Ang ating version ay ASD, ang salita ng Diyos. Tagalog po tayo. Ayan, verse 1 hanggang 18 po ito mga kapatid. Start na po tayo. Nandito na po tayo sa verse 1. Bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. Nakikiusap po dito ang Panginoon. Dito po sa pagsulat ni Apostol Pablo na huwag po ninyong baliwalain. Ganon din po ang panawagan natin. Sa bawat isang nakakapakinig na huwag baliwalain ang biyaya at ang pagmamahal na binibigay po ng Diyos para sa atin. Kasi nga po, ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5, ayan po yung nauna po na chapter before po ito. Sabi po doon ng Panginoon, nakikiusap siya sa pamamagitan ng mga lingkod niya, yung mga sugo niya, na magbalik loob na kayo sa Kanya, manumbalik na kayo sa Kanya. Kailan may hindi nagkasala ang Panginoong Hesukristo. Ngunit alang-alang po sa atin mga kapatid, itinuring siyang makasalanan upang sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos para maging righteousness tayo ng Diyos. Hindi natin kayang maging righteous sa mga sarili natin, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya ang kailangan po natin ay yung righteousness niya, yung goodness niya. Dahil siya lang po ang mabuti, siya lang po ang righteous. So siya po ang kailangan na mag-dwell sa atin upang tayo po ay maging righteous at maging mabuti, hindi sa ating mga sarili, kundi dahil sa ating Diyos na banal na nadigdwell po sa atin. Diba, sabi nga din po dito, pagpatuloy natin sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon na ang tamang panahon, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sabi nga po ng Panginoon dito, kinaawaan at tinulungan niya tayo sa mga panahong kailangan natin siya. Kasi lahat po tayo, ang kapupuntahan po talaga natin, we are hellbound. Kung hindi po dahil sa biyaya at kapagmamahal at kabutihan ng Diyos. For the wages of sin is death. Kabayaran po talaga ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi po dahil sa sakripisyo ng ating nag-iisang Diyos, Panginoong Hesus, kamatayan, eternal death, lake of fire ang aabutin natin mga kapatid. Kaya nga po sabi niya, huwag nating sayangin hanggat naririnig mo ang boses na ito na galing sa Diyos, na galing sa banal na Espiritu kapatid. Magsisi at ibigay ang buhay sa Kanya. Huwag na pong sayangin ang oras dito sa mundo, dito sa buhay sa mundo, sa mga bagay sa mundo na mawawala lamang. Huwag nating sayangin yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Kasi dininig niya tayo. Sabi, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Huwag po nating sayangin ang paghihirap ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Tang sabi nga po dito, ngayon, ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon, hindi kailan ka lamang libre sa oras mo kapatid, hindi kung kailan ka lamang convenient, hindi kung kailan ka hindi busy, hindi. Ngayong naririnig mo ang boses na ito na galing sa Diyos. Now is the day of salvation. Bigay ang buhay, buo sa Panginoon dahil binigay niya ang buhay niya ng buo sa iyo. Amen. Kasi, alam niyo po mga kapatid, habang po ang mga tao sa mundo ay nagpapakabisi sa mga bagay dito sa mundo, si Satan at ang kanyang evil forces ay busy po. Busy sila sa spiritual realm, sa kanilang mga evil agendas, evil plans. Dahil nga po, alam na alam nila, nakakaunti na lang ang panahon nila. Kaya nagmamadali po sila, nagdo-double time sila, kaya kailangan tayo din po. Kailangan may urgency sa atin Yun ang nagiging kulang.
Nagiging kampante tayo sa buhay natin dito sa mundo na akala natin we all have the time in our life in here. Our life is in here is not worthy. Mga kapatid, ang buhay po natin dito, ayan ang deception ni Satan eh. Diniceive niya tayo ng napakatagal sa buhay natin nung nandito pa po tayo sa authority ni Satan dito sa mundo. Ang deception niya na itong buhay na ito ang worth living for. Pero hindi po. Kasi tinuon niya nga po tayo sa lahat ng mga bagay na tayo ikasisiya natin, sa laman natin. Pleasure, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Yan ang offer niya. Para po para ma-deceive tayo na akala natin ito na yung totoong buhay, yung nandito sa mundo. Pero ang hatid ng Panginoong Hesus ay ang totoong buhay. Siya nga lang po ang, 'di ba? Ang tanging daan, katotohanan at buhay. Outside of him, there's no other way, there's no other truth, only in his words. Only in him. There's no other life. Totoong buhay. Kita niyo po yung mga tao na nagpapakasasa sa lahat ng kasarapan dito, wala silang satisfaction. Kita niyo po yung mga tao na natrap dun sa slavery ng sin, dun sa cycle, na magtatrabaho sila. Yan yung prenogram ni Satan mula pagkabata ng tao. Sila'y mag-aaral, sila'y magtatrabaho hanggang magkandakuba na sila, hanggang mamatay na sila, hindi nila natanggap ang Panginoon. Mga kapatid, yan. Alam mo po, hindi totoong buhay to eh. This life is a living hell. Mga kapatid, yun yung dapat nating ma-realize. This life is a living hell. Yung gigising ka para magtrabaho, para makasahod, para may makain, para makabayad sa utang, sa bills. Pagka uwi mo, pagod ka na, wala nang time sa pamilya mo. Para ka na lamang matutulog, para magising sa kinabukasan, para na naman magtrabaho. Diba? This life is not worth it, kapatid. This is a living hell. Kaya ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon para mabigyan niya tayo ng totoong buhay. Mga kapatid. Kaya sabi nga po dito, no, huwag nating sayangin yung binibigay ng Diyos na pagkakataon po sa atin. Kasi po, binigyan niya tayo ng pagkakataon na ma-reconcile po tayo sa Kanya, mabalik yung mabuting relasyon natin sa Diyos, tayong mga tao, na wala po kasi yan sa time po ni Adam and Eve. Doon na-introduce po yung kasalanan nung kinain po nila yung prutas, mga kapatid. At doon na po, pumasok na po yung evil, yung wickedness sa kanilang puso. Yung sinful nature po, nandun na, namatay sila spiritually, na siya pong namana ng humanity. Yung sinful nature. Pero the moment na tayo na nag-repent at bumalik na tayo sa Panginoon, binigay na natin yung buhay natin, siya tayong lilinisin niya po tayo sa lahat ng wickedness sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip, sa lahat ng kasamaan. Lahat-lahat ipalinis mo, kapatid, sa kanyang banal na dugo. Ang lahat ng hindi niya kinalulugod sa iyo. Mga kapatid, yan po ang hangad ng Panginoon, no? Na tayo po, na sa pamamagitan niya, sa pananampalataya po natin at pagsunod sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, ay tayo po ay kanyang maligtas para magkaroon po tayo ng walang hanggang buhay kasama niya, sa kaharian niya. Yan po ang napakasarap. Napakasarap na maisip na nananabik na po tayo na makapiling ang ating Panginoong Hesus. Kasi alam po natin na ang buhay dito sa lupa ay hindi totoong buhay. Ang totoong buhay ay nandoon sa piling niya. Andun ang totoong buhay. This life in earth is only a shadow. Ito lang yung shadow, andun ang totoong buhay. Pagka makakapakinig nga po kayo ng testimony na napunta nga po sila sa heaven, yung mga karamihan nyo, yung near-death experience, sobrang buhay po dun. Yung talagang, alam mo, yung buhay, iba nga po dun talaga yung pakiramdam eh. Yung spiritual body mo dun, grabe. Versus dito na mabigat, na alam mo yun, ayaw na nga po nilang bumalik eh. Mas masaya po dun, amen. Focus on the things unseen, focus on the spiritual things.
Not on the physical, not on the sin or physical, di ba mga kapatid? So, balikan po natin, no? Verse 3 na po tayo, mga paghihirap ni Pablo. Hindi kami gumagawa ng kahit na ano ikakatisod ng ibang tao upang hindi mapintasan ang paglilingkod namin sa Diyos. Sabi nga po mga kapatid, no, sa Lucas chapter 17, nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian na lang siya ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging dahilan ng pagkakasala ng tao. Pinag-iingat tayo dito ng Diyos mga kapatid. Nasabi nga po ni Apostol Pablo, hindi kami gumagawa ng kahit anong ikatitisod ng ibang tao. Ganon din po yung ginagawa natin. Yan ang utos ng Panginoon. Na dito nga po nababanggit sa Lucas chapter 17 na huwag po tayong maging katitisuran ng ating kapwa. Kasi matindi ang kaparusahan. Matindi po ang nakaabang na kaparusahan para sa mga tao na naging dahilan ng pagkakasala ng kanilang kapwa. Yan po yan. Sabi nga dito, no, mas mabuti pa na talian ng kanyang leeg ng gilingang bato. Napakabigat nun. Tapos itapon sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, matindi talagang kaparusahan. Yan po ang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin ng pagmamahal ay pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magkakasala sa iyong kapwa. At lalo't higit, hindi ka maging way ng katitisuran nila dahilan ng kanilang manamatisod sila sa kasalanan. Kapatid. Halimbawa, yung ikay nag-upload ng kung ano-ano dyan, ng mga malalaswang mga larawan sa social media. Akala mo, 'di ba, you are craving for fame. Pero ang nagawa nung ginawa mo, marami ang natisod. Nagkaroon ng lust. Natisod sila sa lust dahil dun sa larawan mo. So ikaw, isang ginawa mo lang 'yun, ang dami mong natisod. 'Yun ang titingnan ng Panginoon eh. Sa judgment, sa Great White Throne Judgment. Kung paano na-receive ng tao yung ginawa mo. Kung ano yung impact sa kanila. Na natisod sila doon sa ginawa mo. Mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo no, sa lahat po ng ating kilos. Lahat po yan ang sabi sa kanyang salita. Whether good or bad, lahat ng ginawa mo sa laman mo, lahat ng sinabi mo sa iyong dila, naisip, lahat yan accountable sa iyo. Diba sa Great White Throne Judgment. Kaya ngayon pa lang, self-control mga kapatid. Yan ang bunga ng banal na espiritu. Ipamuhay po natin. Kung wala kang mabuting magagawa o wala kang mabuting masasabi, pigilan mo ang iyong sarili kapatid. Ayan ang sabi po dito. Verse 4, sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Tinitiis namin ang anumang hirap, pasakit, kagipitan, pambubugbog, pagkakakulong, at panggugulo ng mga galit na tao. Sobrang pagod kami sa pagtatrabaho, halos wala kaming tulog at wala ring makain. Blessed evening po, Scholar Carl, kapatid. Ang topic po natin ay 2 Corinthians chapter 6. Nandito na po tayo sa verse 5. Ayan, dito po sa verse 5. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, no? Sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagtupad sa tungkulin nila ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos ng Kingdom Gospel, ito po yung mga nakaabang na risk sa buhay nila. Pagkakakulong, di ba? Persecution, pambubugbog, pananakit po, panggugulo, yung lahat ng mga naka-oppose sa will ng Panginoon, sa kanyang salita na pinapangaral nila Apostol Pablo, ay pinipigilan ng mga taong ito na ang umiiral sa kanilang utak ay si Satan. Yan po yun. They are conspiring evil plans sa dito kay Apostol Pablo, sa mga apostol. At siyang ginagawa din po ng mga tao na naka-disalign, naka-oppose sa will ng Panginoon, na matigas na sa salita ng Diyos, ang ginagawa sa atin na tapat na lingkod ng Diyos na walang hangad kundi kabutihan at pagmamahal, mensahe ng pagmamahal ang ating pinahahatid. Ito ang ginagawa nila sa atin.
Persecution, kapatid, hindi man pisikal katulad nila Apostol Pablo, na sila ay kinukulong pisikal, binubugbog, lahat ginagawa sa kanila, binabato. Tayo, ang ating tinatamong persecution ay verbally and virtual dito sa online or kaya sa ating pamilya, sa ating paligid. Yan po yan. Na kailangan po nating tiisin, mga kapatid. Yan lahat ng hirap na ating nararanasan. Kasi alam naman po natin, sabi sa salita po, we share Christ's suffering. Alang-alang po sa Diyos. Tiisin natin, kapatid. Sabi nga po ni Apostol Pablo, hindi na nga po to the point na katulad sa kanila yung nararanasan natin. Mas mabigat yung nararanasan nila kesa sa nararanasan natin. So, tiisin na po natin kung sila po, tinitiis po nila, paalang-alang sa Diyos, tayo po. Tiisin natin alang-alang sa Diyos. Kasi po, sabi naman po niya, sa lahat ng ating paghihirap, nandyan po ang comfort. If we share comfort, we share also if we share the suffering of Christ, we share also the comfort. Hindi niya tayo pababayaan, kapatid. At ang sabi nga po dito, no? Basahin ko lang po. Nandito po yan sa Philippians. Philippians chapter 3, verse 8 to 10. Sabi po dito, at hindi lang iyan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ihahambing sa hindi mapapantayang halaga ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko ng basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Dapat po gayahin natin to, no? Ito pong puso ni Apostol Pablo para sa Panginoon. Ang sabi niya po dito, ang context po nito dito sa Philippians chapter 3, ay yung lahat ng natutunan niya, yung lahat ng kanyang paniniwala dun sa kanyang old life bilang pariseyo, bilang relihiyosong tao. Lahat ng paniniwala niya noon, binitawan niya. Kasi napagtanto niya na lahat yun ay basura, walang kwenta, vanity. Diba lahat ng yun tinapon niya para sa hindi mapapantayang halaga ng pagkakilala niya sa Panginoong Hesus. Na dapat po yan ang nasa puso natin. If Lord Jesus Christ is all we have all we need. Panginoon, siya ang ating kailangan sa ating buhay kasi po lahat ng pangangailangan natin, siya na po ang magsusustain. He is our source, He is our sustainer. Sabi nga po ni Apostol Pablo, itinuturing ko ng basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, yung old law po. Hindi nga po tayo maituturing na matuwid dahil sa pagsunod doon sa old law, yung old covenant, na ang hatid lamang ay kaparusahan o kamatayan. Samantalang ang hatid ng new covenant, bit-bit ng ating Panginoong Hesukristo ang dinala niya sa atin, ay buhay na walang hanggan. Para sa mga sasampalataya sa Kanya ng buong puso, susunod sa Kanyang buong kalooban at salita. Pagpatuloy po natin, sabi ni Apostol Pablo, no? Kundi, diba, hindi nga daw sa pamamagitan ng pagsunod dun sa old law, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Saan po ba nanggagaling ang pananampalataya, kapatid? Romans chapter 10:17, faith comes from hearing and hearing the word through the word of Christ. So manggagaling po sa Kanyang salita. Paano ka mananampalataya kung hindi mo napakinggan ng buong kalooban ng Kanyang salita? Kailangan buo. Magmula dun sa una, nung chapter hanggang sa huli, para po buo mong masunod. Kasi pag isang verse lang yung binigay sa'yo, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Diba? Mamamali ka ng pagsunod kung part lang ng Kanyang salita. Diba ang binigay niya buong buhay niya? So tayong nangangaral, buo ding salita, buong kalooban niyang ipapahatid natin. Diba? Para buong buhay din nung mga nakapakinig ang ibigay nila sa Panginoon. At hindi yung part lang ng buhay nila kasi po, hindi po yan ang kaloob ng hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon. Yung maging lukewarm tayo.
Nasasabihin lang na save ka na, okay na yan. Mali. There's no one save, always save. Sabi ng Panginoon, di ba, manggagaling sa kanyang salita. Buong kalooban ng kanyang salita ang pananampalataya sa iyong pagbabasa ng pagbabasa, sa iyong pakikinig. Diyan manggagaling ang pananampalataya kasi the more na nababasa mo ang kanyang salita, day and night minemeditate mo, kapatid. Naa-align ka na sa will niya, nasusunod mo na yan. At tama mo yung ma-share sa iyong kapwa. Kasi pag nag-share ka lang ng isang verse, maliligaw mo siya. Magiging accountable pa ngayon sa'yo. Diba mga kapatid? So, yan po yan. So, ang sabi po dito, no, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na may resulta, may pagsunod, may transformation, may bunga, may fruit, good fruit. Sabi po dito, ang pagiging matuwid na ito ay kaloob ng Diyos dahil sa pananampalataya. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ng kapangyarihan at muli niyang pagkabuhay. Makabahagi, ito po yung binabanggit dito no, sa 2 Corinthians, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa Kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod at pag-share natin sa paghihirap ni Kristo, ay para tayo'y maging katulad at kalarawan kawangis niya. So, kung hindi tayo nakaka-receive ng paghihirap ngayon, hindi tayo nakakaranas, hindi tayo magiging kawangis niya. Kasi kung siya na ating Diyos na nagkatawang tao, nahirapan. So, tayo din po. Kung ano yung kanyang ginawa, kung anyang kapamumuhay niya, pag-iisip niya, pag-uugali niya, susundin pa, iiralin lang natin. We follow Him. Because He is our head, our Lord and Savior. Mga kapatid. So, sabi nga po dito ni Apostol Pablo, ulitin ko, makabahagi sa mga paghihirap at matulad sa Kanya, sa Panginoong Hesus, sa kamatayan niya. Verse 11, sa ganon, mabubuhay akong muli harinawa. Yun ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa Philippians. At ang sabi din po niya dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Ibig sabihin mga kapatid, blessed evening po Brother Matthew sa mga bagong pasok. Ayan po ang ating topic, no? 2 Corinthians chapter 6 verse, nandito na po tayo sa verse 5. At ang reference po na binabasa ko ay 2 Timothy chapter 2 verse 12. At ang sabi nga po, ulitin ko lang, kung magtitiis tayo, maghahari tayong kasama niya ng Panginoong Hesus. Kung itatakwil natin siya, itatakwil niya din tayo. Napakalinaw po ng mga salita ng Panginoon po dito. Kung tayo ay magtitiis sa lahat ng paghihirap, kasama ang Panginoon, kasi po hindi tayo nag-iisa. Kasama din tayong maghahari. Kasama niya. Diba? Sa kanyang kaharian, sa kanyang eternal, sa kanyang kingdom. Na siya nga po ngayon, nangyayari in spiritual realm. Siya po ay nakaupo sa trono. Siya po ang control sa lahat. We are seated with Him in heavenly places, in heavenly realm, mga kapatid. Kaya huwag po nating ipagpalit itong mga nararanasan natin para dito, muli dito, tumalikod tayo. Mapunta na naman tayo dito sa pansamantalang kaginhawaan sa mundo na mawawala, maglalaho, masusunog lamang ang lahat ng bagay dito sa pagbabalik sa wrath ng Panginoon. Yan po yan, no? So balikan po natin, verse 6, nakikita sa amin ang malinis na puso, kaalaman, pagtatyaga at kagandahang loob, ang patnubay ng banal na espiritu, ang tapat na pag-ibig, at tapat na pananalita at ang kapangyarihan ng Diyos, ang aming pagiging matuwid, ang sandata namin na panlaban at panangga sa kaaway. So sabi po dito no sa verse 6 to 7, na dapat ang makikita po sa atin ay malinis na puso.
Ibig sabihin po, pure heart. Malinis dapat ang puso mo, tama ang heart posture mo kapatid sa lahat ng ginagawa mo. Always commit it and do it for the glory only of the Lord. Not on yourself, not on anyone, hindi sa kahit sino paman. Kay naglilingkod para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos. Siya ang itataas mo, hindi ang iyong sarili kapatid. Dapat malinis ang iyong konsensya, malinis ang motibo ng puso mo, ang intensyon ng puso mo, yan po yun mga kapatid. Para lamang sa Panginoon. Kaalaman, wisdom, na galing sa Diyos. Wisdom from above. Andyan po yan sa James 3 mga kapatid. Ang kaalaman na dapat umiiral sa atin, hindi kaalaman ng sarili mo, hindi ay kaalaman na natutunan mo sa mundo, sa ibang tao, kundi kaalaman na galing sa Panginoong Hesus. Pagtsatsaga at kagandahang loob. Yan po yun, no? Ito po'y bunga ng banal na espiritu, pagtsatsaga, patience. Kagandahang loob, goodness. Yan po yan, mga kapatid. Dapat lumalabas sa'yo, nakikita ng tao sa'yo, ang lahat. Ang refleksyon, di ba Panginoong Hesus ang nakikita sa'yo, larawan niya, wangis niya. Ito'y sabi dito, patnubay ng banal na espiritu at ang tapat na pag-ibig. Yan po ang Diyos. Diyan dapat tayo nagsasagmit at sumusunod. Sabi nga po, di ba, leadership, fellowship natin sa banal na espiritu, intimacy natin sa Kanya. Yan dapat ang sinusunod natin at hindi na ang ating mga laman. Kasi ang laman, ang bigay lamang niyan ay kamatayan, distraction, kapatid. Ang bigay ng banal na espiritu ay katotohanan, karunungan, buhay na walang hanggan. At ito nga po, no, tapat na pag-ibig na siya nating napapairal. Diba, mahal natin ang Diyos. Mahal din natin ang ating kapwa. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, kapatid, na mahal mo ang Diyos kung hindi mo mahal ang iyong kapwa. Sabi nga po niya yun eh. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang kapwa kung hindi mo mahal ang Diyos. Magkaakibat po yan pagmamahal. Kasi yan po ay pagsunod sa kalooban ng kanyang salita. Pagmamahal. Pagtatama ng pamumuhay. God is love. Lord Jesus Christ is love. Kaya dapat, kung siya ay nire-reflect mo sa iyong buhay, dapat nakikita ng ibang tao, na bibigay mo sa ibang tao, nare-receive nila ang pagmamahal. Through you. Diba? Pagmamahal ng Diyos. Lagi mong tignan ang ibang tao. Always see them. Diba? The people through God's eyes. Lagi mo silang tingnan sa mata ng Diyos. Diba? Kasi ang tao po, kung nandito ka pa nga po no? Wala ka pa sa Panginoon, hindi mo kayang magpatawad. Pero dahil tinitingnan mo, lagi ang Panginoon ang iniisip mo. Tinitingnan mo yung taong iyon, sa pagpapatawad mo, tinitingnan mo siya. Tinitingnan mo siya through God's eyes. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo siya. Patatawarin mo siya. Pagkakalooban mo siya ng kabutihan. Diyan na mapapairal. Kaya nga po yun yung greatest commandment. Love your God with all your mind, heart, soul, and strength. Diyan po papasok yung iba pang mga kautusan. Diba? Love your neighbor as you love yourself. Yung mga kapatid. Hindi po natin matututunan magmahal at magpatawad ng iba pag hindi natin mahal si God. Amen. Yan po yan mga kapatid. Diyan po nag-uumpisa yan. Kasi sabi ng Panginoon, kung mahal mo siya, susundin mo ang lahat ng kanyang utos, ang kanyang salita. Diba mga kapatid? So sabi po dito, verse 7, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang aming pagiging matuwid ang sandata namin na panlaban at panangga sa kaaway. So yan po yun mga kapatid, tapat na pananalita, hindi po tayo magsisinungaling dito. Hindi po tayo magbibigay ng mga salita na nakakaplis lamang ng laman ng tao pero makakapahamak naman sa kanila. Hayaan po natin, di ba yung salita ng Diyos, talagang double-edged sword, talagang marerebuke sila ng salita ng Diyos, marireveal. Yan po yung ibig sabihin ng double-edged sword.
Matatama, marirebuke sila sa kanilang maling gawain at marireveal yung kondisyon ng puso nila, the real conditions of their heart. Para po kanilang maihingi na po ng tawad. Mahingi na po, di ba? Marepent na po sa Diyos. Maibigay na po, mapalinis na po sa Panginoon. Kung ano man po yan, yung nasa puso pa po ng tao. Diba? Sabi po dito, kapangyarihan ng Diyos. Lahat po ito, itong ating buhay, lahat ng nakikita natin, kapangyarihan niya ng Diyos. Talagang lahat ng bagay are created by Him, for Him, and through Him. The Lord Jesus Christ, His Word. Siya nga po ang worthy. Siya ang salita. Kaya ay po ito mga kapatid, no? Paalala ko lang po. Palagi po tayong mag-ingat sa mga lumalabas sa ating bibig. Lagi po nating pinapaalala yan kasi 'di ba? Ang dila comes may power po sa life and death. Kasi po, ang speech, ang salita, ang word, currency po yan in spiritual realm. Kung ano yung binanggit mo, talagang nagmamanifest yan sa spiritual realm bago magmanifest sa physical. Kapag 'di ba, kapag ka nagsalita ka ng mga negatibidad, mga negativity. Kunwari, sasabihin mo, I am confused. Nalilito ako. Pinapasok mo na yung spirit of confusion, kapatid. Pag sinabi mo na wala namang kwenta, walang saysayang buhay ko, paikot-ikot lamang, 'di ba? Nade-delay lamang yung buhay ko. To sa, 'di ba, ganun. Pagka sinabi mo yun, lumabas yun sa bibig mo, napunta na ngayon sa iyo. Ikaw na yung nagpapasok dun sa spirit na yun. 'Di ba? Sa evil spirit na yun, na in charge diyan sa pag-delay sa buhay mo. Mag-ingat. Mag-ingat sa mga na lumalabas sa bibig mo kasi yan ang currency. Speech is the currency in spiritual realm, mga kapatid. Kaya naman, kapag naman ang dineclare mo sa iyong salita ay salita ng Diyos, yan dapat. I-declare mo. Life dapat ang lalabas sa bibig mo, hindi death. Life. Salita ng Diyos. Lahat-lahat ng nandito sa kanyang salita, ipahayag mo nang upang ang makakapakinig sa iyo ay makaka-receive din ng buhay. Imbis na sabihin mo na, 'di ba, ikay may sakit, sabihin mo, ako'y pinagaling na ng Diyos. I receive by the grace of God the healing. I receive it in Jesus' name. I-receive mo na. Kasi nasa salita niya yan eh. Kasi nga po, faith is the assurance of things we hope for. Ang pananampalataya, kino-convert niya yung unseen to seen. So, kailangan may pananampalataya. So, pag dineclare mo na yan, talagang mag-aano yan in spirit, tapos magre-reflect na yan in physical. Nanggagaling po palagi sa spiritual realm. Kaya ang sabi po ng Panginoon, focus on the unseen because that is the source before yan mag-manifest sa physical realm. So yun po mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat kasi yung mga kinakast out at rinirebuke nating mga evil spirit ay in-invite din po natin dahil sa ating pananalita. Diba mga kapatid, yung mga kinakast out natin, tayo din yung dahilan eh. Tayo din yung nag-open ng doorway dahil sa ating pananalita. We speak death po kasi eh. In-speak mo yung sakit, in-speak mo na nalilito ka, in-speak mo yung mga pagmumura, in-speak mo yan lahat. Kaya nire-receive mo lang. Diba? So kailangan, speak life. Yan dapat yung bibig mo, yan dapat yung salitang lalabas dyan na buhay. Ang lalabas, hindi kamatayan.